Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang matindi, mainit na naman. Ito ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Mga nawawalang napakaraming sabungero. Patay na pala. Naku po, matindi ito. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Nakalulungkot man anyang sabihin, napatay na ang mga ito. Matagal na umanong nawawala ang mga ito. At for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin mo, sabi natin yung pangalan, may pangalan ka. Hindi mo yung pangalan. Well, alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas sa sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? In trial by publicity. Sino nagsabi sa'yo na guilty ang Lucky 8? Hindi. Sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your we are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. There is a request coming from Senator Drilon that kung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang Lucky 8, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, kay Pong Pineda. Number 3, kila Congressman Tevez. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titignan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano naman mangyari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng sabong sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ng buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao, pinatayod natin sa gobyerno. Kung si Department of Justice Secretary Crispin Boying Rimulya ang tatanungin, dapat nang palitan ang tawag sa mga pinaghahanap pa ring sabongeros na nawala noon pang nakaraang taon. Sa halipaan niya na missing sabongeros, ayon kay Rimulya, dapat nang ipagpalagay na patay na ang mga ito. Matagal na umanong nawawala ang mga ito. Naniniwala siya na tawagin na silang patay o dead sabongeros. In fact, I wouldn't even want to call them anymore missing sabongeros, but probably dead sabongeros. That's might be a more precise term to describe these people. Bunso nito, kailangan nang i-apply ang international humanitarian law dahil sila ay nasa estado na ng enforced disappearances. Nakalulungkot man anyang sabihin, pero ang posibilidad na hindi na sila lulutang pa ay napakataas. The probability of them coming out is not very high. Very sad thing. It's true. The probability of them not appearing is very high. They all disappeared under the same circumstances. All the cases are analogous to each other. Magkaiba naman ang naging reaksyon ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero sa pahayag na ito ni Rimulya. Okay lang yun kung gano'n ang interpretasyon niya. Wala naman tayong magagawa. Pero siyempre, katulad ako,
Parati ko pinangahawakan yung salitang missing. I'm still hoping na may marirecover pa kami. Hindi ko narinig yun eh. I cannot comment on that. Something na hindi ko narinig. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Talagang mainit, matindi na naman itong ating tatalakayin mga kaibigan dito sa muling pagbubukas at mainit na tinatalakay din sa social media. Itong usapang pagkawala ho ng mga sabungero. Disclaimer lang po at palaala, yan pong pinakita kong video sa inyo ay ilang buwan na po ang nakakaraan. Yan po at shoutout UNTV at sa isang porsyon ho from Philippine Senate na yan po ay actual na hearing sa Senado. Okay, alright. Mas mabuti po tayo ay nagkakaintindihan. Siguro magtataka ho kayo kung bakit pinakita ko ang video na yan. Sapagkat yan po ay bahagi ng ating pagtatalakay, bahagi ng pagbubukas nitong muling buhayin ang kaso dito po sa nawawalang mga sabungero nang sa ganun po maituro ang utak dito mga kaibigan kung sino ang nagpadukot sa 34 na mga sabungero na hanggang ngayon po ay wala panlinaw kung sino ang mastermind. Okay, alright. Sana po ay tayo ay nagkakaunawaan at matindi ho ito. At talagang diyan po sa ruling ng video ay tahasan. Pasensya na po dito sa mga kaanak nito. Alam ko kung masakit tanggapin ito dito sa mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Ang sinabi ng ating DOJ Secretary na napakaliwanag po diyan sa ruling ng video. Sa ika nga po isang taon na nawawala ay dapat ipalumagay na ito ay patay na mga kaibigan. Ay alam ko po masakit yan. Sa ika nga po mga kaanak, kinuulit ko. But kung susuri po natin ang video na ito, ay pwede po nating paniwalaan, pwedeng hindi. Base po sa inyong pananaw, base po sa inyong public opinion, ay hindi ko po hawak ang inyong damdamin. But bigyan po natin ng kaunting opinion nito bago po dito dumako naman dito kay Atong Ang na laging binabanggit at isinisiwalat na ika nga po ang pangalan ng mga gambling lord na nagkaroon ng conspiracy sa buwatan. Kasama rin po nating tatalakayin po yan mga kaibigan. Okay, alright. At kumusta po sa lahat? Live na po tayo. At magbibigay po tayo ng latest update mamaya naman dito sa pag-aristo kay Yarny Tevez. Diyan po sa Timor-Leste. Pasensya na po at tayo'y abala. At marami po tayong mga request na nagbibigay po. Kung dapat sino ang talakayin, pasensya na po kung hindi ko kayo mapagbibigyan. Unang-una po abala ko. Pangalawa ho, hindi basta ho tayo nagtatalakay ng walang batayan at hindi rin po tayo nagtatalakay nang hindi po natin binabalidate itong mga sinesend nyo sa akin na mga larawan, na mga message kung ito nga ba ay nandoon sa rurok na 99% na mayroong katotohanan. Okay, dito po tayo at mabuti po nang tayo nagkakaintindihan mga kaibigan kasi ang gusto ko pong ipunto dito, hindi ako po naman napaniwalain kayo sa ika nga po dito sa aking binablog, sinisiwalat na napakalayo ho sa katotohanan mga kaibigan. That's why nagkakaroon po tayo ng pagsusuri. Katulad nga po nito, mga kaibigan, muli kong uulitin, yung video po na yan ay ilang buwan na nakakaraan, ay bahagi po natin, bahagi po ng ating pagtatalakay na sa ganun po, ay mayroon po tayong batayan, mga kaibigan, ay maliwanag po diyan. Mayroon po natin sabihin na itong mga ito ay patay na di umano. Itong mga sabungirong ito, ay sino ang may sabi? Ayan ang tanong. Ay kung hindi ko pinakita ang video na yan,
na sinasabi ng ating DOJ Secretary na patay na di umano at kailangan tawagin na napatay na ito di umano itong mga nawawalan sa bungero. Ay di ba si DOJ Secretary ang may sabi? Kung hindi ko pinakita ang video na yan, ay magkakaroon po tayo na ikangay sa ating puso at isipan na ika nga po nagtatanong, ito ba ay totoo? Maghahanap ka ng resibo. Diba? That's why nandiyan na po kumpleto rekado kapag tayo ay nagtatalakay. Okay, talagang palakpakan muna. Ayan. Talagang palakpakan. Pampabuhay ng mga ugat, pagpabuhay ng mga dugo ng natutulog, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon at siyempre bilang paggalang po sa inyo, mga mahal kong manonood na nagsusubaybay po dito sa ating maliit na YouTube channel na naniniwala po sa katotohanan. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan yan, hindi po ako ang may sabi. Maliwanag po sa video na yan ang binitawan na pananalita ng ating DOJ Secretary Boying Remulla na kailangan palitan ng pangalan na hindi na po dapat missing sa bungero ang itawag dito at dapat ang itawag na dito ay mga sabungero na patay na nawawala. Kailan po sinabi ito? Ilang buwan na po ang nakakakaraan na sinabi po yan ni Boying Remulla, ang ating DOJ Secretary, na ika nga po'y nandiyan sa video na yan from UNTV News. Okay, maliwanag hindi ako ang may sabi. Katulad nga po ng nabanggit diyan ay karapatan po ng DOJ na sabihin niyan ayon po sa kanilang pananaw. Kahit ang taong bayan ay karapatan din po na mag-opinyon kung ano po ang kanilang mga opinyon dito. Sa mahigit isang taon na nawawala itong mga sabungero. Mga kaibigan, ang opinyon po ng ating DOJ Secretary na sinabi niya noon, ilang buwan na nakakaraan at maliwanag po diyan sa video na yan, ay kailangan na pong tawagin na ito po ay patay na. Ayon po kay Boying Remulla. Irespeto po natin. Yan ang kanyang public opinion. Kayo naman po mga kaibigan. Mga kaanak ng ating... dito muna sa mga kaibigan natin. Bago tayo dumako sa mga kaanak. Mga kaibigan, masugid kong taga-subaybay dito sa aking maliit na YouTube channel. Basir man kayo o hindi. Ano po ang opinion nyo? Public opinion. Dito sa sinasabi ni Boying Remulla na kailangan na tawagin na itong patay na dahil ito ay isang taon na nawawala. Kayo po ba ay naniniwala na patay na itong mga sabungero na 34 katao na mahigit isang taon na pong nawawala? Ang comment section po ay bukas, mga mahal kong taga-subaybay. Pwede po kayo mag-iwan diyan ng public opinion at babasahin ko po iyan sa next kong vlog, mga kaibigan, at i-shoutout ko ang inyong mga pangalan. At kung may YouTube channel kayo, ipopromote ko po ang inyong YouTube channel, mga kaibigan. At dito naman sa mga kamag-anak, mga kaanak po ng biktima, mahal sa buhay, kapatid, asawa, kaibigan, ay gusto ko rin pong makuha ang inyong public opinion. Alam ko po na ang inyong public opinion ay mamaya ko sasabihin. Ayoko kayong pangunahan, mga kaibigan. Para sa mga kamag-anak nitong mga nawawalan sa bungero, kaibigan, magulang, kapatid, ano po ang masasabi nyo? Kayo po ba ay naniniwalang patay na itong mga nawawalan sa bungero na mahigit isang taon na po ang nawawala? Naniniwala po ba kayo na patay na ito, mga kaibigan? Ang comment section po ay bukas, ay kung nanonood po kayo, pwede po kayo mag-iwan diyan ng inyong public opinion. But alam ko ho, hindi naman ko kayo pinapangunahan. Alam ko ang isasagot nyo dito, hindi po lahat. Na umaasa po kayo na buhay pa
itong ika nga po'y inyong mga mahal sa buhay na nawawala po na mga sabungero. Opinyon ko lang po yan. Hindi ko po kayo pinapangunahan, mga kaibigan. But kung ako naman po ang tatanungin, mga kaibigan, ano nga ba ang opinyon ko dito? Naniniwala ho ba ako? Na ika nga po'y patay na? O buhay pa? Itong mga nawawalang sabungero, mga kaibigan. Ito po ang aking public opinion. Sana po ay respeto nyo rin po. Ako po hindi po naniniwala na ito ay patay na hanggang ngayon. Umaasa pa rin po tayo na buhay pa ito. Alam nyo ho kung bakit? Umaasa ako na buhay pa itong mga ito. Unang-una, ilang buwan na po nagsabi ang DOJ. Kasi yung video po na yan ay ilang buwan na ang nakakaraan. Ay wala po tayong ebidensya na magpapatunay na ito, mga sabungero na ito, kahit hindi pa nakikita hanggang ngayon, mahigit 1 taon, na ito po ay sa katunayan ay patay na. That's why, naninindigan po ako dito at umaasa na makikita pa po na mga buhay. But, iti-twist ko ho, maaring may ilang piraso ho dito na ika nga po'y binawian na ng buhay o pinaslang na. But mayroon pa po dito na natitira pa na mga buhay. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, mga kaibigan, mga kamag-anak. Hindi po isang araw. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sa tulong po ng ating mahal ng Panginoon Diyos, sana po mangyari ito. Ang lahat po na nakakulong sa karahasan, ang lahat po na ika nga po'y kinukulong sa maling paraan, sapagkat ang mga sabungero po na yan, kung buhay pa po hanggang ngayon, ay nakakulong po yan, gwardyado. Alalahanin po natin, ang lahat po ng kasamaan ay may hangganan. Balang araw ho, kung yan po ay mga buhay, ang pag-asa po natin, balang araw baka po ito ay makatakas at ika nga po ay mabigla na lang po kayo ng inyong mahal sa buhay na nawawala ay nandiyan na po sa inyong pamamahay. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Ang lahat po ng kasamaan na kinukulong, ayan po, pag dumating ang hangganan ay makakatakas. Hindi po naman tayo bata mag-isip. Kung i-analyze po natin ang mga nawawala na ika nga po'y mga sabungero na ilang taon. Ito po ay gwardyado, nakakulong, kung buhay pa, nasa ganun na hindi makatakas. Ulitin ko muli. Dahil ito po ang tanging pag-asa na buhay pa. Ulitin ko muli, balang araw, malay mo, makatakas ito. Sa mga taong kumukukup sa kanila, nakakulong sa kasamaan. Malay nyo, balang araw, makatakas ito. Mabibigla kayo, nandyan ho, sa inyong pamamahay. Isang senaryo po mga kaibigan, hindi ko po sinasabi sa inyo na paniniwalaan nyo ito. That's why pinaninindigan ko po sa aking public opinion. Sana nirespeto nyo. Naniniwala po akong buhay pa ang ilan, hindi lahat, dito sa mga nawawalan sa bungero. That's why sinasabi ko po yun. Wala po tayong matibay na ebidensya na ika nga po ito ay patay na. Wala rin po tayong matibay na ebidensya na ito po ay buhay pa. That's why nagbabase po tayo sa public opinion. Katulad din po ng binabase ni Boying Remulla, ating DOJ Secretary. Nagbabase po sa kanya ang sarili niyang opinion. Sa tagal po ng mahigit 1 taon. Karapatan po niya yan. Ay isipin mo nga, mahigit 1 taon nawawala. Iisipin ng tao, talagang patay na, mga kaibigan. Bakit wag po tayong mawala ng pag-asa? Sana dito sa mga sinabi kong ito ay mangyari, mga kaibigan, sapagkat wala po tayong katibayan na ito ay patay na.
wala rin po tayong katibayan na ito ay buhay na. Yan po ay mga public opinion, mga kaibigan. That's why ginamit po natin ang public opinion dito. Ay ginamit din ng ating DOJ Secretary ang kanyang opinion, mga kaibigan. Sana po mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At diyan po, ika ngayon, bilisan na natin, kukulangin tayo sa oras. Hindi po nakaligtas mga kaibigan. Kaunting padaan lang to, yung pangalan Tevez na naman. Arne Tevez, siniwalat yan ni Atong Ang. At wag na natin muna bigyan ng kaunting to. Basta't gusto kong ipatid sa inyo, maliwanag po sa video na yan, na napakadami ho na isinisiwalat nitong si Atong Ang. Subalit nung mga nakaaraang hearing, ay wala ipik mga kaibigan. At saan po tayo magbabase ngayon? Marami po siniwalat niya mga gambling lord na nagkaroon ng conspiracy, Arne Tevez, Bong Pineda, may mga general. Ay saan po tayo magbabase ng ngayon para matukoy kung sino ang mastermind? Sapagkat dito po sa puntong ito ay nilinis na ang pangalan ni Atong Ang. Ay kung hindi po nilinis ang pangalan nito, ay dapat nakasuhan na. Maliwanag po. So, ang gusto ko po nating ipahiwatig dito, bakit hindi po makuha natin ngayon kung sino ang dapat imbestigahan, bakit hindi po natin makuha ngayon kung sino ang pangalawang utak na dapat imbestigahan dito. Ang unang mastermind ho na tinuro ay si Atong Ang, mga kaibigan. Sang katutak, sang katirba ng mga testigo, ang ika nga po'y lumabas dito. Katulad nga po ng nasabi ko, napakahirap po na hanapin ang mastermind na hindi tinuturo po na ika nga po ng ebidensya. That's why siguro ho, hindi lang siguro 100%, kaya hindi ho naituro at nakasuhan itong si Atong Ang. Ay isang damakmak na testigo ang nandiyan may mga video pa, mga kaibigan. Hindi po siya ikangay na ituro ng ebidensya. So, malinis ang kanyang pangalan na hindi po siya ang mastermind. Ba't ang tanong po ngayon, sino itong mastermind na dapat ikanga naman ay matunto na at para imbestigahan sino? Mga kaibigan. Iyan po ang malaking katanungan. Nako po, ay nandiyan na po, nahuli na. Nahuli na ang 6 na suspect na pinagayabang noon. Ay sa pala trabaho ng CIDG. Karapatan po nila na ipahayag. Wala po tayong tutol doon. Pinahayag po ng CIDG ni General Karamad noong 8 months ago. Na sabi niya kapag itong mga suspect na nahuli na 6 ay ito po ang magiging paraan para lahat ng kaso dito sa pagkawala ng mga sabungero ay masusolve, mga kaibigan. Binabantayan po natin yan. Nandiyan na po. Ilang araw na po ang nahuli. Ano po ang resulta na? Hindi po tayo nagdudumali. Alam ko po nagkakaroon po sila ng pag-iimbestiga. Nagtatanong lang po kami. Nagtatanong lang po nang hindi po nyo makalimutan. Nangako po kayo. Maliwanag sa video na tinalakay namin sa isa kong vlog kahapon. Uulitin ko ho. Napakaliwanag daw ng sinabi ni General Karamad na kapag nahuli itong mga 6 na suspect ay talagang masusolve na ang kaso sa pagkawala lahat ng mga sabungero. That's why nahuli na po, mga kaibigan. Ano po ang iintayin natin? So kabang-abang po ito, mga kaibigan. Baka ito'y mawala na naman na palambulang kristal biglang nawawala kapag ika nga po'y hindi tututukan, mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Nako po, pasensya na kung hindi ko ako makapag-shoutout ngayon. Talagang kulang na naman po tayo sa oras. At sa next vlog po, at magsha-shoutout po tayo. At abangan po ang latest update sa pag-aresto kay Arne Tevez. At abangan po ang mga latest update sa mga abogado na nasubrahan ng talino, mga kaibigan. At siyempre, abangan niyo din po ang latest update diyan po sa katulong na inabuso, minaltrato. Kasama po yan sa ating mga tatalakayin. Muli po, I'm very sorry sa lahat po na nagme-message sa akin Facebook. Ay pasensya na po, hindi ko po mapagbibigyan lahat ang inyong sinasabi na dapat talakayin ito
dahil nagkakaroon po tayo ng pagsusuri bago magtalakay. At hindi po tayo nagtatalakay ng walang batayan. Okay? Alam ko pong naintindihan niyo po ako. Diyan po sa comment section, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Magbigay ng public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pakisuportahan po aking FB page. I-click lang po ang nandiyan po nakapin on this vlog. Pwede ho kayo mag-iwan doon ng inyong mga public message diyan po sa aking messenger. Pasensya na ho kayo, binilisan ko na. Lagi akong bitin laging kulang sa oras. Dahil pag gusto po nag-vlog ako, ay may paliwanag at may intindihan. Ay maikli nga ang vlog mo. Ay wala ka namang naipaliwanag. Kaya that's why sinasabi ko po yan. Di baling mahaba ang vlog. Basta't mayroon po tayong naipaliwanag. At nasa ganun po, ang daen po nito ay may closing na matututunan tayo at may intindihan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.